yung sanay ka lang sa doktrina, sa wag kang kakain ng baboy, mangiling ka ng Sabat, tungkol sa mga patay, wag kang manatili doon. Kasi gatas yun. Hindi magbibigay ng maturity yun. Parang sobrang immature kayo. Hindi pa kayo ready sa talagang pagkain. Kailangan nyo pagatas. Sabi niya, sinasabi ni Pablo. Kasi bakit andito yung kulang sa kanila, Mark Paul eh. You are not acquainted with the teaching about righteousness. Grabe yan. Oo. Yun ang nagpapamature, Mark Paul, yung righteousness, yung teaching ng righteousness by faith. Sa akin din, nung natutunan ko yung righteousness, buong Biblia, naging malinaw sa akin. Nagsuot na ako ng salamin ngayon ng kulay ng salamin ng pambasa ko ng Bible. Righteousness by faith. Lahat tinitingnan ko, righteousness by faith ba to? Righteousness by faith. Talagang nagpapamature yung righteousness by faith. And kapag natutunan mo yung righteousness by faith, you learn greater and greater truths. Ang daming mga bagong katotohanan na pumapasok sa iyo. So, sana ay matutunan ng church itong katotohanan na ito ng righteousness by faith, because ito ang magdadala sa atin from immaturity papunta sa maturity. Yung sanay ka lang sa doktrina, sa wag kang kakain ng baboy, mangiling ka ng Sabat, tungkol sa mga patay, wag kang manatili doon. Kasi gatas yun. Hindi magbibigay ng maturity yun. Hindi yun ang real meat ng Bible is righteousness by faith. We are saved by grace alone, at si Kristo, yung righteousness niya na naganap dun sa cross, yun ang nagliligtas sa atin. And if you learn that truth, you will become mature, ready for the meat of the whole scripture. Yung Biblia magbubukas sa inyo, mauunawaan nyo halos lahat ng mga verses. Biging malinaw sa inyo. Ang ganda ng pastor, at hindi ito natututukan ng pagtuturo sa church talaga natin. Yung tungkol sa righteousness, lalo na sa tungkol sa righteousness ni Jesus. Titignan natin, sabi nung iba na, hindi, lagi naman subject yan, sa ganito, sa ganyan, sa YouTube meron. Sinasabi lang nila. Pero magpunta tayo sa field. Magpunta tayo sa field. Punta tayo ng every Sabbath sa bawat churches. May narinig ka ba, pastor, tungkol sa ganito? Napakadalang kung makakita o makarinig ng sermon tungkol dito. Na kung saan ito yung nagpapamature sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya nagtataka ako dun sa mga nagtatanggol, pastor, kapag sinasabi natin yung righteousness by faith sa Facebook. Matagal ng message yan. Alam na yan ng mga kapatid. Ganun ang kanilang sinasabi. Samantalang ako, sa karanasan ko, nakakapunta ako ng iba't ibang iglesia, iba't ibang pastor na nakakasalamuha ko, wala naman ako narinig sa kanila, pastor, tungkol dito. Bagkus, ang nakikita ko lang sa kanila, ang tinuturo nila is stewardship. Magbigay tayo ng ganito, siksig, liglig, umaapaw. Ganon, kadalasan. Ano pa? Tungkol sa Sunday law. Lalo na yung mga layman's, favorite nila. Ganyan yung mga mensahe sa loob ng church natin, pastor. Huwag natin ipagkailayan, mga kapatid, tanggapin natin. Kasi yun yung reality ng church, Doon tayo magiging doon nagbubukas yung isip natin tungkol na ano ba talaga yung mensahe ng righteousness na meron kay Jesus. Kaya dito, pastor, ang ganda nung sinabi sa pastor, sa King James, ang sabi, for everyone that useth milk is unskillful in words of righteousness. Grabe, unskillful of word of righteousness. Kaya kung iisipin natin, pastor, kailan kaya yung mensahe ng church ay maging skilled tungkol sa word of righteousness? Akala kasi natin kapag tinuro natin yung 10 utos, message of righteousness, no? Hindi po lagi, hindi po agad yun yung tungkol sa righteousness. Why? Kasi yung utos na yan, ang nagiging ending naman natin, nagiging appeal natin kapag pinapangaral natin sa mga tao, sundin nyo to. That is not that kind of righteousness na hinahanap sa atin ni Jesus, kundi yung nasa verse 9. We have to conform in Him because He's the one who is righteous. Kaya napakaganda, pastor, ng Bible pag-aralan kapag alam mo yung
pinaka-aim, pinaka-goal ng Bible, which is yung message yan ng tungkol kay Kristo, kasi si Kristo mismo yung nagsasabi sa atin kung paano tayo magkakaroon ng righteousness, which is the righteousness by faith. Kaya ang ganda ng pastor, sana matutukan natin to, at nananawagan din ako sa church natin na magkaroon tayo ng ganitong klase ng message sa atin, hindi yung mag-message tayo ng katulad niyan ngayon, ano ba yung message natin, pastor? Yung pinaka-tema ng taon natin ngayon, I will go with my church. Hinahanap ko asan yung righteousness by faith doon. Sana magkaroon din tayong ganung mga tema. Na tungkol sa righteousness by faith. Na every year, ganun yung magiging natin para maging matured yung mga kapatid. Hindi kapag umupo ka sa isang iglesia, ang pinagtatalunan ng mga kapatid, yung Sabbath school lesson. Pinagtatalunan nila lang yung Sabbath school lesson. Hindi, Sunday law. Hindi na Sunday law. Ganto ganyan. Kaya, wala, ulit-ulit. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng maturity. Tandaan natin yung maturity, progress yun, pastor. Umaangat ng umagat. Ibig sabihin, hindi siya nakahinto lang sa isang subject. Righteousness, Mark Paul, ang essence ng righteousness by faith, not what man can do or what we should do, but what God has done to save us through Christ. Ang righteousness, hindi tungkol sa kinakailangan gawin ng tao. Kaya yung sinasabi mo na pinakadiin na message na I will go, o mangaral ka, ganun. Kinakailangan gawin ng tao yun. That's not righteousness by faith. Yes. Righteousness by faith is iniligtas na tayo ni Kristo sa pamagitan ng sacrifice niya doon sa cross. At yun yung message na kinakailangan dalhin natin sa mga tao na iniligtas na rin niya. Yun yung isa pang malalim na truth ng righteousness by faith. Lahat ng tao ligtas na, Mark Paul. Yung marami lang ng mga tao na hindi nila alam. Kasi hindi pa nila naririnig yung mensahe. So, tungkulin natin na ipangaral sa kanila. Bakit tayo pupunta sa tao? Para sabihin sa kanila na niligtas na sila ni Kristo. Yun magiging righteousness by faith yun. Hindi lang basta, mangangaral ako dito. Kasi gagawin mo yun. Yun ang righteousness by works. The essence of righteousness by works is what man should do. Or what man should not do. Bawal to, bawal yan. Gawin mo to, gawin mo yan. Behavior yan, Mark Paul. That's righteousness by works. Righteousness by faith is not behavior, but what God has done through Christ. Kung anong ginawa ng Diyos at magitan ni Kristo para maligtas tayo. Ang ganda ng pastor, kasi sa pamamaraan nga ng pagtuturo at alam natin kung ano yung righteousness by faith, doon papasok yung solid food for mature. At sabi diyan, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So doon mo lang malalaman kung alin yung tama at saka yung mali. Hindi doon sa pagsasabi na kung hindi ka nagsasabat, mali yun. Kumakain ka ng baboy, mali yun. Kakasabi mo sa kanila, pastor, maging offensive lang tayo sa kanila. Kasi hindi nila alam. Hindi nila maiintindihan. Bakit? Because they don't know at hindi mo itinuro kung ano yung righteousness by faith sa kanila. Pero pag sinabi mo, naligtas ka na lahat ng kasalanan mo, napatawad na sa pagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross. Hindi offensive yun. That's not offensive. Sabihin mo, Brad, sama ka sa church kasi alam mo, lahat ng kasalanan mo, napatawad na sabi niya, magiinuman pa kayo mami, okay lang yun. Napatawad na rin naman yung pag-inom mo kasi minsan lang naman tayo si Kristo sa cross, napatawad na lahat ng kasalanan. Basta makinig ka lang kung paano kanya iniligtas. And then yung behavior, susunod na lang yun. Hindi mo kailangan pilitin yung tao.